Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Sa araw na ito, ang babasahing mabuting balita ay mula sa Ebanghelyo ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, 5 kabanata. Ngayong itinuring na tayong matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon na tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Dinalan niya tayo sa pamamagitan ng pananampalataya sa karanasang ito ng biyaya ng Diyos, kung saan tayo ngayon ay nabubuhay. At kaya ipinagmamalaki namin ang pag-asa na mayroon kaming kabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Ipinagmamalaki rin namin ang aming mga kabagabagan dahil alam namin na ang kabagabagan ay nagbubunga ng pagtitiis. Ang pagtitiis ay nagdudulot ng pagsang-ayon ng Diyos, at ang kanyang pagsang-ayon ay lumilika ng pag-asa. Hindi tayo binigo ng pag-asang ito sapagkat ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na kaloob ng Diyos sa atin. Sapagkat noong tayo ay walang magawa, si Kristo ay namatay para sa masasama sa panahong pinili ng Diyos. Mahirap para sa isang tao na mamatay para sa isang taong matuwid. Maaaring kahit na ang isang tao ay maaaring maglakas loob na mamatay para sa isang mabuting tao. Ngunit ipinakita sa atin ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Noong tayo ay makasalanan pa, ay namatay si Kristo para sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyong kamatayan, tayo ngayon ay inilagay na matuwid sa Diyos. Gaano pa kaya kung gayon, ililigtas niya tayo mula sa galit ng Diyos? Kami ay mga kaaway ng Diyos, ngunit ginawa niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Ngayon tayo ay mga kaibigan ng Diyos. Gaano pa tayo maliligtas sa pamamagitan ng buhay ni Kristo? Hindi lang yan. Nagagalak din tayo dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang nag-ayos ng ating ugnayan sa Diyos upang tayo ay maging mga kaibigan niya. Ang kasalanan ay dumating sa mundo sa pamamagitan ng isang tao, at ang kanyang kasalanan ay nagdulot ng kamatayan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa buong sangkatauhan dahil ang lahat ay nagkasala. May kasalanan sa mundo bago ibinigay ang kautusan. Datapat kung saan walang kautusan ay walang kwenta ang mga kasalanan. Ngunit mula noong panahon ni Adan hanggang sa panahon ni Moises, naghari ang kamatayan sa lahat ng tao, maging sa mga hindi nagkasala sa katulad na paraan ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. Si Adan ay larawan ng isa na darating. Ngunit, hindi magkapareho ang dalawa dahil ang libreng regalo ng Diyos ay hindi katulad ng kasalanan ni Adan. Totoong maraming tao ang namatay dahil sa kasalanan ng isang taong iyon. Ngunit ang biyaya ng Diyos ay higit na dakila, at gayon din ang kanyang libreng regalo sa napakaraming tao
sa pamamagitan ng biyaya ng isang tao, si Jesucristo. At may pagkakaiba ang kaloob ng Diyos at ang kasalanan ng isang tao. Pagkatapos ng isang kasalanan, dumating ang paghatol ng nagkasala. Ngunit pagkatapos ng napakaraming kasalanan, dumating ang di sana nararapat na regalong walang sala. Totoong dahil sa kasalanan ng isang tao ay naghari ang kamatayan. Ngunit higit na dakila ang bunga na ginawa ng isang tao, si Jesucristo. Ang lahat ng tumatanggap ng masaganang biyaya ng Diyos at malayang itinuturing na matuwid sa kanyang harapan ay maghahari sa buhay sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga, kung paanong ang isang kasalanan ay humatol sa lahat ng sangkatauhan, gayon din naman ang isang matuwid na gawa ay nagpapalaya at nagbibigay sa kanila ng buhay. At kung paanong ang lahat ng tao ay naging makasalanan bilang resulta ng pagsuway ng isang tao, sa parehong paraan silang lahat ay magiging matuwid sa Diyos bilang resulta ng pagsunod ng isang tao. Ang batas ay ipinakilala upang madagdagan ang maling gawain. Ngunit kung saan dumami ang kasalanan, ang biyaya ng Diyos ay nadagdagan pa. Kung gayon, kung paanong ang kasalanan ay naghari sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din ang biyaya ng Diyos ay namamahala sa pamamagitan ng katwiran na umaakay sa atin sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Muli akong bumabati sa inyong lahat. Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Ganon din magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. Nais kong ibahagi sa inyo sa araw na ito, mga kabayan, ang aking maikling pagninilay na pinamagatan kong Pinili ang Magalak. Walang sino man ang pumili ng mahirap na buhay. Pinili tayo nito. Ngunit maaari nating piliin ang ating tugon dito. May isang taong nagsabi, ang kirot ay hindi maiiwasan, ngunit ang paghihirap ay opsyonal. Subalit kapag dumarating ang mga paghihirap sa buhay, ang paghihirap ay ang kadalasang tanging pagpipilian. May isang pastor ang nagkwento sa isang fellowship tungkol sa kanyang Kristiyanong kaibigan na nanghina sa pisikal at emosyonal dahil sa matinding kagipitan. Isang matinding pagkabagabag ang bumalot sa kanya. Nang kinumusta ng pastor ang kanyang kaibigan, malungkot niyang sinabi, well, ang kagalakan ay tiyak na hindi kasama sa pamimilian. Sagot ni pastor, tama ka. Ang kagalakan ay hindi opsyon. Responsibilidad mo ito. Nagulat ang kaibigan at nagsabi, nangangaral ka tungkol sa kagalakan na para bang ito ay isang tungkulin? Tumugon ang pastor, tama na naman. Ipinaliwanag niya na mayroon tayong tungkulin sa Diyos, sa ating sarili at sa iba
na madaig ang ating kalooban at makipaglaban sa pamamagitan ng kagalakan. Sa ikalimang kabanata ng Ebanghelyo ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ibinigay ni Pablo ang mga dahilan para sa kagalakan. Una, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, pagpasok sa biyaya at pag-asa ng kaluwalhatian sa hinaharap. Basahin natin ang nasusulat sa una at ikalawang talata ng ikalimang kabanata ng Ebanghelyo ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Nasusulat dito: ngayong itinuring na tayong matuwid sa harap ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon na tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Dinala niya tayo sa pamamagitan ng pananampalataya sa karanasang ito ng biyaya ng Diyos, kung saan tayo ngayon ay nabubuhay. At kaya, ipinagmamalaki namin ang pag-asa na mayroon kaming bahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Ikalawa, may katiyakan tayo na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiyaga na siyang bumubuo ng pagkatao at humahantong sa pag-asa. Basahin natin ang nasusulat sa ikatlo at ikaapat na talata ng ikalimang kabanata ng Ebanghelyo ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Nasusulat dito: ipinagmamalaki rin namin ang aming kabagabagan dahil alam namin na ang kabagabagan ay nagbubunga ng pagtitiis. Ang pagtitiis ay nagdudulot ng pagsang-ayon ng Diyos, at ang kanyang pagsang-ayon ay lumilikha ng pag-asa. Ikatlo, mayroon tayong pag-asa na hindi mabibigo dahil ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso. Basahin natin ang nasusulat sa ikalimang talata ng ikalimang kabanata ng Ebanghelyo ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Nasusulat dito: hindi tayo binigo ng pag-asang ito, sapagkat ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na kaloob ng Diyos sa atin. Mga kabayan, punuin ang inyong kaisipan ng mga katotohanan ito. Pagkatapos, anuman ang inyong maging mga kalagayan, maaari kayong mamili. Kapag dumating ang mga pagsubok at pinanghihinaan ako ng loob, kapag ang kirot at kalungkutan ay tila walang katapusan, sa pagsuko ko sa iyo, Panginoon, naway makita ko ang kapayapaan at kagalakan na ipinangako mo sa akin. Mga kabayan, ang pagpapala ng presensya ng Espiritu sa ating mga puso ay isang patikim ng mas malalaking pagpapala na ating matatamasa sa pakikipag-isa natin kay Kristo. At tayo ay walang hanggan na kaisa ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi lang yan, kabayan. Balang araw, magkakaroon tayo ng higit pa. Tayo ay mabubuhay sa mismong presensya ng Diyos. May kagalakan tayong naghihintay sa pagdating ng araw na iyon dahil ang ating kinabukasan ay garantisado na.
Ikaw kabayan, bukod sa mga mensaheng ito mula sa mabuting balita ng Panginoon, may iba pa bang mensahe sa mabuting balita ang nagpapahayag na may iba pa? Kung meron man, malugod kong pakikinggan kung meron pang iba. At bago ako tuluyang magpaalam kabayan, iiwan ko sa iyo ang katanungang ito para iyong pagnilayan sa sarili mo. Pero kung nais mong ibahagi ang iyong pagninilay sa mga kapatid sa pananampalataya, ito ay malugod naming tatanggapin para sa pagpapalawak at pagpapatibay ng ating pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Ano ang aking natutunan tungkol sa pagmamahal at pag-aalaga ng Diyos sa akin? Dagdag pa dito kabayan, iiwan ko sa iyo ang talatang ito mula sa Ebanghelyo ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, 5 kabanata, 11 talata. Hindi lang iyan, nagagalak din tayo dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nag-ayos ng ating ugnayan sa Diyos upang tayo ay maging mga kaibigan niya. Panghuli kabayan, iiwan ko sa iyo ang makabuluhang siping ito. Para sa isang Knight of Christ, ang kagalakan ay isang pagpili. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.